Kabanata 1291. Ikaw, gawin natin ito pagkatapos. Madali ako sa iyo sa unang 10 hampas mo. Idineklara ni Fernando na tinignan niya si Gerald bago umiling, isang mapulang ngiti sa kanyang mukha. Kasunod nito, ipinahawak ni Fernando ang kanyang mga braso sa likuran niya at ipinikit pa ang kanyang mga mata bago humarap kay Gerald. Ang paraan ng pag-uugali niya ay halos nagmungkahi na siya ay nasa isang uri ng kakaibang kapaligiran. Na ang lahat ng iba pa sa buong mundo ay walang katuturan sa kanya. Hindi ba plano ni Fernando na mag-atake? Ang kanyang walang salita na panunuya ay walang awa. Si Fernando ay Fernando, palagay ko, panipi. Ginagawa niya iyan para sa isang kadahilanan. Alam mo bang pinagkadalubhasaan ng dozens ang isang lihim na kasanayan sa martial art na tinatawag na Art of Counter-Injury? Panipi, ang sining ng ano ngayon? Ano ang ginagawa nito? Panipi, sa narinig ko, papayagan ka ng mga nagsasanay ng martial art na pindutin sila sa anumang nais mo. Gayunpaman, mas masigla ang palo ng umaatake, mas mabibigat ang pakiramdam ng kanilang mga kamay. Panipi, mabuti Panginoon, upang isipin na ang tulad ng isang mystical na kasanayan kahit na mayroon sa mundo. Panipi, habang ang lahat sa karamihan ng tao ay abala sa pagtalakay sa kasalukuyang sitwasyon sa pagitan ng mga pagngangalit ng gulat at takot, si Fernando ay nakabalot na sa kanyang sarili sa loob ng isang mukhang mistis na belo. Kung siya ay misteryoso na noon, mas lalo na siya ngayon. Nang makita iyon, napipigilan lamang ng lahat ang kanilang paghinga habang pinapanatili ang kanilang mga mata. Si Gerald mismo ay walang ideya kung ano ang Art of Counter-Injury. Gayunpaman, alam niya na mayroong mataas na posibilidad na hindi siya makaalis ngayon maliban kung malutas niya ang pangyayaring ito. Sa pag-iisip na iyon, ipinikit ni Gerald ang kanyang mga mata habang ang kanyang katawan ay mabilis na nagsimulang maglabas ng kanyang napakalakas na lakas sa loob. Ang pangalawang binuksan niya ulit ito, kaagad na nagsimula si Gerald patungo kay Fernando. Gumalaw na siya, tiyak na ka-counter ni Fernando yan. Panipi. Ang bawat isa ay nakadikit ang kanilang mga mata sa tanawin habang pinapanood nila ng matagumpay na napunta ni Gerald ang isang matulin na sipa kay Fernando. Kasunod ng isang malakas na thud, ang nakakasakit na tunog ng mga buto ng pag-crack ay naging maliwanag na isang split segundo mamaya habang ang karamihan ng tao ay nanunood bilang isang katawan ay flang paatros, at nagsimulang banggain sa mga hilera ng mga mesa at upuan. Gayunpaman, ang mga ngayon na nakaayos na mga upuan at mesa ay hindi gaanong aalala ng lahat. Dahil maraming miyembro ng Martial Arts Association ang nakaupo sa harap mismo ng landas ng pagkawasak ni Fernando, marami sa kanila ang nagtapos din sa paglipad sa buong lugar, alinman sa kanilang pagtatangka na iwasan ang atake o dahil sa direktang tama ng papasok, katawan. Maya-maya, tuluyan na ring tumigil ang katawan nang tumama ito sa umiikot na pintuan ng malaking bulwagan, na pinapabagsak ito sa 1,000,000 piraso ng malakas na pag-crash. At syempre, ang katawan mismo ay kay Fernando. Ang bawat isa ay pansamantalang masyadong natigilan sa mga salita, at lalo na ito para kay Matilda. Nang tuluyan na siyang makawala mula sa kanyang labis na pagkabigla, ang natigilan na babae ay simpleng ungol. Paano? Paano posible kahit na, sa kabila ng ganap na pagkabigla, ang mga mula sa loob ng karamihan ng tao ay nagsisimulang talakayin muli ang sitwasyon. Panipi tuldok. Marahil ay may iba pang taktika si Fernando na hindi niya isiniwalat. Maaaring tama ka, kung sa bagay, hindi siya ganon kadali natalo. Sigurado akong mayroon siyang isa pang taktika sa kanyang manggas. Tama, panipi. Habang ang lahat ay nagpatuloy sa pag-iisip tungkol sa kung gaano hindi kapanipaniwala ang mga kasalukuyang kaganapan, si Fernando mismo ay nagsusuka ng dugo. Ang pagkabigla at takot niya ay malinaw na nakikita sa kanyang mga mata habang ang kanyang katawan ay nanginginig ng malakas. Sa isang paraan, ang sobrang lakas ng sipa na iyon na nag-iisa ay halos mayroon, sa paano man ay nagdulot ng pinsala sa kanyang buong katawan. Dahil sa kahangalan na iyon, ang pag-iisip ni Fernando ay ganap na blanko habang nagpatuloy sa pagkahiga sa lupa. Gayunman, simpleng tumayo si Gerald sa ibabaw ng platform bago tumingin kay Fernando at sumigaw, "Hoy ngayon, iisa lang ang hampas. May 10 kang utang na utang sa akin. Panipi, dapat ay mayroon kang sapat na enerhiya na naimbak ngayon." Fernando, tayo. Sa wakas ay isisiwalat ni Fernando ang kanyang natatanging kasanayan.
Siguradong tapos na ito para sa ibang lalaki ngayon. Panipi, nakikinig habang patuloy ang pagpalakpak sa kanya ng lahat, dahan-daang nagsimulang gumapang pabalik si Fernando. Kahit na sa huli ay nagawa niya, pagkatapos ng matitigas na hirap, agad siyang nagsimulang pagsusuka ng dugo, pinilit na lumuhad ang kanyang buong katawan. Noon napagtanto ng lahat na talagang nawala ang lahat ng kanyang lakas, nahinimok silang lahat na mag-isip ng iisa. Ano, pwede, talaga bang natalo si Fernando? Upang isipin na sinabi pa niya na madali siyang lumaban sa kalaban sa unang 10 hampas. Ang nagawa lang niyang gawin ay isang solong hit. Kudlit, nang umitim si Fernando mula sa lahat ng kanyang panloob na pinsala, tumakbo si Matilda sa kanya habang sumisigaw. Fernando, napakalakas mo, G. Crawford, sigaw ni Aiden ng labis na galit. Hindi man masimulang ilarawan ng pagsamba, kung gaano katindi ang gulat ni Aiden. Anuman ang kaso, ipinapalagay ko na walang pumipigil sa aking umalis ngayon, sa palagay mo. Sagot ni Gerald habang nakatingin sa mga tanod habang marahang tinatapik ang balikat ni Aiden. Nang makita ang kanyang malamig na titig, agad na naramdaman ng mga tanod ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanilang noo nang tumabi sila upang paanan siya. Tagumpay, fair na, idineklara ni Gerald habang siya at ang kanyang partido ay naglalakad. Ang natitirang mga Saim ay hindi na nangangahas na itaas ang kanilang mga opinyon. Pumunta madali kay G. Crawford para sa unang 10 suntok na sinabi mo. Ha! Ngini siya ni Chester habang dumura siya nang lumakad siya ng lampas sa walang malay na lalaki. Kabanata 1292. Pagkalabas ng malaking bulwagan, ilang kababaihan ang agad na nagsimulang palibutan si Gerald sa halip na nasa sabik. Ang paghahanap sa kanya upang maging lalong matatag at kaakit-akit, marami sa kanila ang masigasig na magtanong sa kanya tungkol sa ilang mga bagay upang makilala siya ng mas mabuti. Kaya't napakalakas mo, Gerald. Sa katunayan, pinag-uusapan kung alin, Gerald, ikaw ba talaga ang maalamat na G. Crawford mula sa Mayberry, ni Aiden ay hindi kailanman sinabi ng isang salita tungkol sa amin. Panipi, kaya paano kung ako, mahalaga ba iyon? Casual na tanong ni Gerald. Narinig iyon, agad na hinabol ng mga kababaihan ang kanilang mga labi sa pagkabigo. Kitang-kita na kahit kaunti ay hindi interesado si Gerald sa kanila. Anuman, si Fernando mismo ngayon ay kalahating lumpo dahil sa solong sipa na iyon. Sa madaling salita, pagkagising niya lang, nalaman niyang hindi na niya magagamit ang puwersa sa mga braso niya. Dahil ang Dawsons at ang Symes ay nagbabahagi ng isang mabuting relasyon sa maraming henerasyon, ang insidente ay tiyak na nagdulot ng isang malaking kaguluhan sa mga Syme. Kung sa bagay, hindi lamang si Fernando ang umuusbong na bituin sa martial arts association, ngunit siya rin ang tumanggap ng espesyal na pagsasanay mula sa Gunters, isa sa pangunahing mga lihim na pamilya. Siya ay nagpaplano na lumahok sa pagsubok sa susunod na araw din, ngunit halatang imposible sa kanyang kasalukuyang estado. Sa pag-iisip na si Fernando ay natapos na binugbog ng masama dahil lamang sa ilang hindi pagkakaintindihan ng binibining pamilya ng pamilya Syme, si Matilda, na nakasama kay Gerald. Ang Symes ay nagbayad lamang ng labis na pansin sa hindi pagkakaunawaang iyon para sa kanilang kabutihan. Anuman ang kaso, kapwa si Shandon Syme, ang Panginoon ng pamilyang Syme, at ang isang may edad na lalaki mula sa pamilyang Gunter, na nandoon bilang isang panauhin, ay binati ng masamang kalagayan ni Fernando habang dinadala siya ng iba pang mga Symesa. Ito, syempre, sinenyasan si Shandon na tanungin ang kanyang anak na babae tungkol sa kung anong nangyari. Ang nasa katanghaliang lalaki mismo ay pamilyar sa Dawsons, kaya't alam niya na si Fernando ay isang tao na sumailalim sa hiwa at pinatuyong pagsasanay. Alinmang paraan, pagkatapos na tinanong siya ng kanyang ama, hindi man lang naglakas loob na Amy si Matilda sa isang solong detalye. Tiniyak din niyang ipakita sa kanya ang litrato ni Gerald habang buong detalye niya ang lahat na humantong sa puntong ito. Kapag tapos na siya, ang nasa katanghaliang gulang na si Gunter ay tumingin sa litrato bago kaagad napikit ang kanyang mga mata habang sinabi niya, "Ikaw. Kung iisipin na nasaktan mo talaga siya. Oh, alam mo kung sino siya, Third Master. Siya ba talaga ang mayamang tagapagmana mula kay Mayberry noon?" Tanong ni Shandon, natigilan.
Ang pangatlong master ay pinangalanan ng Sean Gunter, at ang kanyang papel ay upang mamagitan sa komunikasyon sa pagitan ng mga Gunters at sa labas ng mundo. Dahil dito, hindi nakapagtataka na malapit siya sa Symes. Nakita ko na ang mga litrato niya dati, at walang alinlangan na ito si G. Crawford mula sa Mayberry. Wala kang ideya kung gaano mabisyo at potent ang kanyang misteryosong martial arts. Ipapaalam ko sa iyo na ang taong ito ay nag-iisa na nagtapos sa buhay ng lahat ng mga model mula sa Hilaga, sa Lungs, at maging sa mga Skyler mula sa lalawigan ng Salford. Paliwanag ni Sean, narinig iyon, ang mga mata ni Shandon ay nanlaki ng labis na mukhang sila ay lalabas sa kanyang ulo anumang segundo. Mismong si Matilda na ang nagtatakip sa bibig sa takot. Kasunod nito, kapwa nagtanong ang magkasintahan, totoo ba? Totoo ba iyan? May dahilan ba para magsinungaling ako? Anuman, dahil narito na siya, sinisiguro ko sa iyo na dumating siya upang makilala ang mga Gunters. Sa katunayan, hinulaan ni Lady Gunter, ang master ng pamilyang Gunter, na darating siya maaga o huli sa ilang panahon. Sa pag-iisip na iyon, inutusan niya ako na tanggapin siya sa kanyang pagdating. Tunay na may kamanghamanghang pananaw si Lady Gunter. Sagot ni Sean sabay buntong hininga. Kung iyon ang kaso kung gayon, nangangahulugan ba ito na siya ay isang prestihiyosong panauhin ng mga Gunters? Sinabi ni Shandon, halata sa kanyang boses ang kanyang takot. Sasabihin ko na, anuman, upang ipaalala lamang sa iyo kung gaano siya kapangyarihang totoo. Narinig ko na ang mga tao mula sa parehong pulutong ng Squad of Divine Grimness at Judgment Portal ay nagpadala ng mga pambihirang tao pagkatapos niya. Gayunpaman, kahit na ang kanilang pinakamalakas na tagasunod ay hindi nagawang patayin siya. Sa pag-iisip na iyon, kailangan kong bigyang diin ang iyong kakulangan ng pananaw sa pagkakasala sa gayong tao. Sagot ni Sean habang umiling. Paano ko malalaman na siya ay ang makapangyarihang iyon? Impyerno, kung alam ko, hindi ko na sana naglakas loob na saktan. Siya nang una, takot na sabi ni Matilda. Panipi tuldok. Gayunpaman, bakit ang mga mula sa Squad of Divine Grimness at ang Judgment Portal ay nais na makuha siya sa una? Hindi lamang iyon, ngunit ang mga Gunters ay din, tanong ni Shandon habang nagtatapos ang pagtatapos ng kanyang pangungusap. Sabihin na nating may espesyal siyang kasama. Hanggat makakakuha ang isang espesyal ng isang bagay, isang pangunahing lihim ang tiyak na ibubunyag sa kanila. Sagot ni Sean, isang pangunahing lihim. Sabi ni Shandon habang panandalian nagliwanag ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang pag-iisip, muli siyang tumingin sa itaas bago bumulong. Maaaring sa mga Gunters na nais din na. Natapos ang pangungusap ni Shandon sa kalagitnaan ng segundo nakita niya si Sean na binibigyan siya ng isang babalang titig. Kahit na, dahil doon, alam ni Shandon na ang kanyang pagbawas ay malamang na tama. Sa pag-iisip na iyon, mabilis siyang huminga ng maluwag sa kanyang isipan. Ilang sandali pa nang bumalik si Gerald sa kanyang hotel. Siyempre, ang pribadong silid sa hotel ay nasira ng mga ipinadala ni Matilda. Matapos makita ang magulong estado ng silid, agad na ginusto ni Chester na magtungo at patayin ang mga mula sa pamilya Syme. Gayunman, pinigilan siya ni Gerald bago pa siya makalabas ng silid. Kung maaari, hindi ito ang iyong karaniwang estilo, G. Crawford. Sa maraming pag-target sa amin ni Symes ng maraming beses, tiyak na hindi natin ito basta-basta mapapalabas. Sabi ni Chester, umiling-iling lang si Gerald bago sumagot, sabihin na nating nasusuka ako sa loob ng tagal ng panahong ito. Sa pag-iisip na iyon, talagang hindi ko nais na sayangin ang aking oras at lakas sa Symes, kahit papaano, sa sandaling ito. Panipi. Bago pa sumagot si Chester, nasulyapan ng sulok ng kanyang mata ang isang bagay na nakahiga sa mesa sa silid. Pikitil ng bahagya ang kanyang mga mata, ang tuliro na si Chester ay sinabi, Mr. Crawford, lumalabas na maaaring may pumasok sa silid. Panipi. Sa pagtingin sa gulo sa harap niya na sanhi ni Matilda, sumimangot si Gerald nang sumagot siya. Oo, marami akong naisip. Teka, hindi iyon ang sinasabi ko. Tignan mo dyan. Sa mesa, may nag-iwan sa iyo ng isang uri ng uri, inaanyayahan kang makipagkita sa kanila. Panipi. Kabanata 1293. Narinig iyon, lumingon si Gerald at tumingin sa mesa. Nang makita na totoo ang sinabi ni Chester, pagkatapos ay lumakad siya upang kunin ang tala.
Dito, ay isang hilera ng mga salita na nagsabing, magkita tayo sa Skybridge sa Curtain City sa eksaktong hating gabi ngayon. Bukod sa diretsong mensahe na iyon, wala nang iba pa sa tala. Wala ring pirma upang ipahiwatig kung sino ang nagpadala nito. Maaaring ang nagpadala ay si Matilda. Pagkatapos ng lahat, hindi niya kami matagpuan sa simula. Bagaman sa kalaunan ay naimbitahan niya kami, sa palagay ko hindi magiging isang kahabaan na isipin na siya ang nag-iwan ng tala dito, pagbawas ni Chester. Umiling siya, sumagot si Gerald pagkatapos, kilala siya, malamang na magpapatuloy siyang baliw na tumingin sa paligid hanggang sa huli ay matagpuan niya kami. Ang pag-iwan ng tala sa likod ay masyadong mislan para sa isang taong kagaya niya. Panipi, gayunpaman, kung ano ang isang kakaibang pangyayari. Nay hindi ko alam ang sinuman mula sa sinaunang lungsod. Sino ang maaaring mag-anyaya sa akin para sa pulong? Napaisip si Gerald sa sarili. Anuman ang kaso, pinag-isipan ni Gerald na pupunta siya upang tumingin pa rin. Pupunta ako sa mag-isa, Chester. Pansamantala, dapat kang manatili dito, sabi ni Gerald. Pinatunayan, ang Skybridge mismo ay matatagpuan malapit sa timog na mga suburb ng Curtain City, at kinonekta nito ang dalawang tipak ng lupa na pinaghiwalay ng isang malaking ilog. Sa oras na makarating doon si Gerald, kalahating oras na bago maghating gabi at lahat ay madilim at bahagyang nakakakilabot. Dahil hindi pa rin alam ni Gerald kung sino ang tumawag sa kanya, si Gerald ay naging sobrang mapagmatsyag sa buong paglalakbay niya sa ilog. Habang dumaan siya sa ilang mga tao kanina patungo rito, wala sa kanila ang tila ang mga tumawag sa kanya. Biglang nakita ni Gerald ang isang kahoy na bangka, na may maliliit na mga parol sa mga tagiliran, na lumulutang sa kanya. Sa tulong ng madilim na ilaw ng buwan, nakita ni Gerald ang nakatayo na figure na nakasuot ng sombrero ng dayami sa ibabaw ng bangka. Ang tao mismo ay nagbihis ng paraang iminungkahi na siya ay isang taga-baryo na nagretiro na upang manirahan ng malalim sa kagubatan. Hindi alintana, sa kung gaano katatag at mabilis ang paggaod ng bangka, hindi mapigilan ni Gerald na maramdaman na ang tao ay medyo kakaiba. Habang nagpapatuloy si Gerald sa pagtingin sa tao, kumaibot ang mga tainga niya nang bigla niyang marinig ang kakatwa, maingay na ritmo ng bakal na papalapit sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Di nagtagal, 6 na numero ang lumabas mula sa kadiliman, at kasama ang tao sa bangka, isang makatarungang hulaan na makitungo si Gerald sa 7 mga kaaway. Kaya talagang dumating ka. Pangutya ng isa sa mga lalaki. Narinig iyon, tiningnan ni Gerald ang tala sa kanyang kamay bago tumingin sa lalaki at sumagot. Sa gayon ay iniwan mo ako ng isang tala na sinasabi sa akin na lumapit. Hindi makatuwiran para sa akin na tanggihan ang isang halatang bitag. Gayunpaman, kailangan mo bang daanan ang lahat ng gulo na iyon upang masabi lamang sa akin ang isang bagay? O may iba pa bang nasa isip mo? Tuldok tandang pananong. Panipi. Sa kabila ng pagiging malamig ng ekspresyon ni Gerald, ang tila pinuno ng grupo ay yumanig ng bahagya ang kanyang bakal na bakal bago sumagot ng isang ngiti, hindi mo kailangang magtanong ng labis. Anuman, binibigyan ka namin ng pagpipilian ngayon. Papayag ka bang sumama sa amin ng kusa? O mas gugustuhin mo kaming makuha ka namin ng puwersa? Panipi, nang marinig iyon, dahan daw ang nagsimulang maglakad si Gerald patungo sa pinuno ng tanungin niya, sumama ka, sasabihin mo. Saan? Gayun din, narito ka ba sa ngalan ng King of Judgment? Portal. O ikaw ay marahil ang mga tao ni Kaina. Panipi, nakikita kung gaano ang bait na pag-uugali ni Gerald, hindi mapigilan ng pinuno na mapangiti. Kahit na nahuli niya ang katotohanan na pinatay ni Gerald ang parehong Tiara at Beelzebub, lumilitaw na hindi talaga siya wala sa karaniwan. Muli, hindi na kailangang maging matanong pa. Pagkatapos ng lahat, malalaman mo maaga o huli kapag sumama ka sa amin. Sagot ng namumuno na nakangisi. E di sige, sabi ni Gerald. Kasunod nito, ipinikit ni Gerald ang kanyang mga mata sa isang segundo. At nang buksan niya ulit ito, ang kanyang malamig na paningin ay naging mas matindi habang ang panloob na lakas ay nagsimulang mabilis na pumulsa sa buong katawan. Ang susunod na alam ng lahat, nawala na sa kanyang pwesto si Gerald. Bago pa man makapag-react ang sinuman, isang malakas na thud ang maririnig. Paglingon upang tingnan ang pinagmulan ng tunog,
Agad na nanlaki ang mga mata ng lahat habang pinagmamasdan ang isa sa kanilang mga kakampi ay lumipad ng mahusay na 10 yarda ang layo. Tulad ng nangyari, si Gerald ay kumilos ng napakabilis na sa loob ng ilang sandali, sinipa na niya ang dibdib ng lalaking lumilipad ngayon. Habang ang biktima ng sipa ay nagsabog ng dugo sa buong lugar, malinaw na naghihirap mula sa mga kawaila hilakbot na panloob na pinsala ang natitirang mga kakampi niya ay natagpuan sa ilang sandali. Totoong hindi nila inaasahan na aatake lang si Gerald ng walang babala. Anuman, ang kaso, maliwanag na ngayon na ang kanyang mga kasanayan sa martial art ay hindi kasing simple ng inaasahan nila noong una. Paano? Gaano ka manggahas? Ungol ng isa sa mga kalalakihan ng kaagad niyang itinapon ang kanyang bakal na kadena para sa leeg ni Gerald. Kabanata 1294. Gayunpaman, simpleng nahuli ni Gerald ang mga kadena at hinayla ang tao papunta sa kanya. Dahil sa biglaang paghila, nahulog ang tao sa tulay, nahihirapan sa buong oras habang papalapit-palapit sa kanya si Gerald. Sa sandaling malapit na siya, pasimpleng ipinuwesto ni Gerald ang kanyang paa bago ito sipa sa mismong mukha. Lumilipas na paatros, hindi lamang ang sipa ang naging sanhi ng pagsabog ng ulo ng tao na parang isang pakwan, ngunit ang banggaan ng walang ulo na katawan ay nauwi din sa pagkasira ng hindi bababa sa 10 mga bantay ng tulay. Kasunod nito, maririnig ang sigaw ng kirot habang si Gerald ay mabilis na nakikipag-usap sa mga kalalakihan. Kahit na si Gerald ay hindi sa kanyang pinakamalakas ngayon, ang kanyang kasalukuyang pagsasanay ay nalalampasan pa rin ang kanyang lakas bago siya sumailalim sa bautismo ng langit. Ang naranasan ni Gerald na kakaiba, gayunpaman, ay ang katunayan na ang lahat ng mga taong ito ay katulad ni Tiara sa paraang ang kanilang panloob na lakas ay tila sumailalim sa ilang mabilis at napakalawak na pagbabago. Ginamit ni Gerald ang term na katulad dahil tiyak na may kaunting pagkakaiba sa pagitan ng mga lalaking ito at ang duo, sina Tiara at Beelzebub, na pinatay niya, kahit na hindi pa niya mailagay ang kanyang daliri sa kung ano-ano pa ang mga pagkakaiba. Gayunpaman, bakit may napakaraming pambihirang mga tao na biglang sumailalim sa mga mabilis na pagbabago sa kanilang panloob na lakas? Anuman ang kaso, gumawa ng maikling gawain si Gerald sa lahat ng natitirang mga lalaki, makatipid para sa isa sa bangka. Sa pagsasalita tungkol sa kanya, ang taong ngayon ay malapad ang mata, na hindi nakakagalaw ng 1 pulgada mula sa kanyang bangka, ay halos hindi pa nakarehistro na ang kanyang sombrero na dayami ay tinatangay lamang ng hangin. Sa kabila ng katotohanang nagbigay siya ng unang impresyon na siya ay isang taong sobrang sanay, batay sa kanyang pananamit, matapos masaksihan ang tunay na lakas ni Gerald, ngayon ay laking gulat niya. Kahit na, alam niya ang mas mahusay kaysa sa damaykit, kaya't mabilis niyang sinimulang ang pagbangka ng kanyang bangka. Napakalakas ng kanyang lakas. Kung hindi ako aalis habang makakaya, susunod ako sa mamamatay. Kudlid. Siyempre, walang paraan na hahayaan lang siya ni Gerald na makatakas ng ganoon. Gamit ang isang napakalaking paglukso, si Gerald ay napunta sa mismong kahoy na bangka na may malakas na langgitmot. Tulad ng napakalaking mga ripples na nabuo dahil sa wildly bobbing boat, ang lalaki, na magtangkang sumisid sa tubig, ay natapos sa pagkawalan ng kanyang balanse at pansamantalang itinapon sa hangin. Nang muling hawakan ng kanyang mga paa ang bangka, gayunpaman, natagpuan niya, sa kanyang takot na siya ay nasa harap mismo ni Gerald. Bago pa siya makagawa ng ibang galaw, agad na siyang hinawakan ng leeg ni Gerald. Ngayon ay nasakal na siya, narinig niya habang nagtanong si Gerald sa isang marupok na tono, isa lang ang simpleng tanong ko. Sino ang nagpadala sa iyo? Panipi. Manalo ka, tulad ng kung sasabihin ko sa iyo tulad nito. Pagkatapos ng lahat, magiging patay ako sa pangalawang pagbabahagi ko ng impormasyong iyon. Kumusta naman ang tea? Bago pa natapos ng lalaki ang kanyang pangungusap, isang marahang crack ang narinig. Nakatingin kay Gerald na may sobrang paniniwala sa mga mata, narinig ng lalaki habang mas maraming maliliit na bitik ang sumunod sa dahan-daang paghigpit ng hawak ni Gerald. Alam na ang kanyang leeg ay makakakuha ng snap malinaw sa kalahati sa lalong madaling panahon, ang tao nagtaka kung Gerald tunay na hindi nais na malaman kung sino ang nagpadala sa kanya. Sa kanyang buhay na kumikislap ngayon sa harap ng kanyang mga mata, naisip niya kung paano niya pinlano ilang segundo lamang ang nakalilipas sa pagmamanipula ng kanyang lihim na pamamaraan sa kanyang huling pagtatangka na buhayin ito.
Ang pamamaraan na pinag-uusapan nakasangkot sa paggamit ng mga bulaklak na Dead Annie. Sa katunayan, lahat silang 7 ay bihasa sa lihim na pamamaraan. Hindi lang nila naramdaman na kinakailangan na gamitin ito sa isang tulad ni Gerald nang una nilang makita kung ano ang hitsura niya. Nako, ang mga atake ni Gerald ay mabilis dahil mabangis sila. Upang isipin na ipinapalagay niya na hindi siya papatayin ni Gerald hanggat tumanggi siyang sabihin ang totoo. Sa pinakamarami, naisip niya na gagamitin lamang siya ni Gerald sa pagpapahirap sa kanya. Oh, kung gaano siya kasalanan. Iyon ang huling naisip ng lalaki bago siya tuluyang malata. Sa pamamagitan nito, itinapon ni Gerald ang bangkay sa ilog. Pinapanood habang nakalutang ito malapit sa yulunan ng tulay, sinabi ni Gerald, kung tatanggi kang sabihin sa akin, ganoon. Kasunod nito, tumahimik sandali si Gerald habang napapaisip siya. Hanggang ngayon, 3 malakas na mga grupo ang nag-atake kay Gerald, bawat isa ay tila balak na patayin siya. Tungkol sa kung sino ang nag-oorganisa ng lahat ng ito, alam ni Gerald, kahit papaano, na sina Keina at ang King of Judgment Portal ay lubos na nasangkot. Anuman, ang lahat ng kanyang mga sumalakay ay pareho sa paraan na sila ay dumaan sa napakalawak at mabilis na mga pagbabago sa kanilang panloob na lakas. Kahit na, Tiara, Beelzebub, at ang 7 pinatay niya ngayong gabi ay tila nakuha ang kanilang mga pag-angat ng panloob na lakas na bahagyang naiiba sa bawat isa. Pinag-uusapan ng 7, malinaw na sila ay mula sa isang bagong pangkat na hiwalay sa banal na grimness at sa Judgment Portal. Sa madaling salita, mayroon na siyang isa pang pangkat ng mga makapangyarihang tao na hinahabol siya. Ang katotohanang ang kanyang kinalalagyan at pagkakakilanlan ay nalantad ngayon ay nagsilbi lamang upang lalong lumala ang sitwasyon. Habang nagpapatuloy na pagnilayan si Gerald sa kanyang susunod na paglipat, biglang nasulyapan ng sulok ng kanyang mga mata ang ilang mga kakaibang talulot na naaanod palayo sa isa sa mga lumulutang na bangkay sa ilog. Si Gerald, para sa isa, ay tiyak na hindi estranghero sa kanila. Dead Annies. Dinala nila ang mga Dead Annies. Maaari ba silang mula sa pamilyang Gunter noon? Sila ba ang nagnanais na hulihin ako? Kudlit. Habang nagpatuloy sa pag-ispek ni Gerald sa sitwasyon, tumalon siya sa takot nang marinig ang tunog ng pag-ubo mula sa asol. Sa pagtingin sa paligid, ang tunog ay tila nagmumula sa kabin sa kahoy na bangka. Sa paghusga mula sa kung gaano kataas ang pag-ubo, ipinapalagay lamang ni Gerald na ito ay isang babae. Anuman, maingat na itinaas ni Gerald ang mga kurtina upang malinis ang kanyang mga pag-aalinlangan. At doon, nakahiga sa sahig, ay isang walang malay na babae. Mula sa kung gaano siya ubo at pagkukunot ng kanyang mga mata sa kanyang katok na estado, maaaring hulaan ni Gerald na ang kanyang kalagayan sa pag-iisip ay kasalukuyang inaatake ng Dead Annies. Kahit na, hindi yun ang pinaka-ikinagulat ni Gerald. Hindi, kung bakit natigilan si Gerald ng ilang sandali, ay ang katotohanang ang babaeng pinag-uusapan ay walang iba kundi si Yumi. Kabanata 1295. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Yumi. Kudlit tuldok-tuldok-tuldok. Siya talaga ito. Kaya totoo na hindi talaga siya namatay. Kudlit. Kapwa sila nakilala sa isa't isa patungo sa hari ng palasyo ng karagatan. Mismong si Gerald ay naisave na. Siya sa maraming mga okasyon bago siya tuluyang mawala. Pinag-uusapan ang kanyang pagkawala, si Gerald ay patuloy na naguluhan at napuno ng paninisi sa sarili mula sa sandaling nawala siya matapos siyang mawala ng malay dahil sa isang atake ni Dead Annie, sa pasukan ng hari ng palasyo ng karagatan. Nang magising, naalala niya ang kanyang naramdaman na para bang nawala siya sa mukha ng planeta. Nagpunta pa siya hanggang sa may padala ang mga tao upang maingat na hanapin si Yumi. Anuman ang patay o buhay pa rin, sa lugar na nakapalibot sa hari ng palasyo ng karagatan sa loob ng mahigit 1 buwan, kahit na hindi ito nagawang magawa. Nasa paligid iyon nung unang nagsimulang magtaka si Gerald kung si Yumi ba ay talagang naisave ng iba. Kung sa bagay, alam niyang hinahanap din niya ang babaeng nakaputi din. Para sa lahat ng alam niya, natagpuan na niya ang babaeng nasa bangkay ng puti. Sa gayon, totoo ang kanyang haka-haka na naisave siya. Parin, bakit siya narito kahit siya rin ay isang Gunter, hindi? Napaisip si Gerald sa kanyang sarili, puno ng mga katanungan habang tinutulungan siya na magkaroon ng malay gamit ang isang lihim na pamamaraan. Dahil sa tulong ni Gerald, ang ekspresyon ni Yumi ay naging mas mabuti ng hindi sa anumang oras.
Hindi nagtagal, ang mga talukap ng mata ni Yumi ay nagsimulang magbukas ng dahan-dahan, na inilalantad ang kanyang magagandang mga mata. Nang makita niya si Gerald, gayunpaman, agad siyang nagjol at gising. Bagaman tiyak na nabigla siya, mabilis siyang kumalas mula rito at hinawakan ang braso ni Gerald bago sumigaw, "May mga taong lalabasan ka, Gerald. Kailangan mong tumakbo, mabilis." Tinulungan siya na makatayo, pagkatapos ay lumingon si Gerald upang tingnan ang mga bangkay na lumulutang sa ilog bago tanungin, "Ibig mong sabihin ang mga ito?" Nakatitig ang mata sa mga patay na katawan, sumagot si Yumi sa sobrang paniniwala, "Ikaw. Pinatay mo silang 7, sa totoo lang. Gayon din, iwasto mo ako kung mali ako, ngunit lahat sila ay mula sa pamilyang Gunter, hindi." Panipi, nang marinig ang tanong ni Gerald, agad na ibinaba ni Yumi ang kanyang ulo, na inilantad ang isang bahagyang pamumula sa kanyang kaakit-akit na mukha. Sila talaga, lahat ng 7 sa kanila ay mabuti, ay, mga pambihirang tao mula sa aking pamilya. Gayunpaman, talagang hindi ko inaasahan na sila ang mag-stalk sa akin. Matapos mapagtanto kung sino sila, bago ako tuluyang na-knockout ng kanilang atake kay Dead Annie, nalaman ko kaagad na sinundan nila ako upang makitungo sa iyo. Panipi, nakita ko, anuman, tila sa akin na hindi mo sinabi sa akin ang totoo tungkol sa maraming bagay noon. Para sa isa, hindi ko nakita ang kakaibang lakas sa loob, na kasalukuyan kong nararamdaman mula sa iyo, noon. Ay nagpapanggap ka lang upang maging mahina sa oras. Tinanong ni Gerald, ngayon na mayroon siyang mas malinaw na pag-unawa sa sitwasyon. Ako, inaamin ko na nagsinungaling ako sa iyo dati, ngunit pagkatapos na makilala kita ng husto, matagal ko nang nawala ang anumang balak na saktan ka. Sagot ni Yumi, na tila takot na baka lalong hindi ito maintindihan ni Gerald. Kaya aminin mo ito, ngayon, mayroon ka na, bakit ako magpapatuloy na maniwala sa iyo? Pagkatapos ng lahat, ikaw ang mataas at makapangyarihang binibini ng pamilyang Gunter. Sabi ni Gerald na may mapait na ngiti. Kahit na pinili mo na huwag maniwala sa akin, mangyaring maunawaan na hindi ka na maaaring manatili pa rito. Sa wakas bibigyan kita ng isang mas malinaw na paliwanag, ngunit sa ngayon, mangyaring sundin lamang ako. Kailangan talaga nating magtago, sagot ni Yumi, habang naramdaman ni Gerald na ang kanyang mga mata ay tila sapat na taos puso upang pagkatiwalaan, hindi na siya ang kaparehong tao na siya ay 2 taon na ang nakakalipas. Alam niya sa isang katotohanang mas maganda ang isang babae, mas madaya siya, at si Yumi ay labis na kaakit-akit. Dahil alam na niya ngayon na naloko na siya minsan, hindi niya maiwasang mapabantay. Bagaman totoo na nararamdaman niya ngayon ang napakalawak na lakas sa loob mula kay Yumi, hindi yun ang pinaka nag-aalala sa kanya. Hindi, ang totoo, habang sigurado si Gerald na hindi niya ito magagawang talunin sa kasalukuyang lakas lamang, alam niyang hindi ito laban sa kanya kung pipiliin niyang atakihin siya ng Dead Annies. Sa pag-iisip na iyon, kung talagang niloloko niya siya ulit, tiyak na magiging napakahirap para sa kanya na umatras, sa gayon ang kanyang pag-aalangan na maniwala sa kanya. Parang binabasa ang iniisip ni Gerald, sinabi ni Yumi pagkatapos. Tingnan mo, alam kong natatakot ka sa mga Dead Annies. Narito, hinuhulog ko ang lahat ng akin ngayon. Dahil sapat ang iyong kakayahang pumatay sa 7 pambihirang Gunters, dapat mong malaman na wala ang mga bulaklak, halos hindi ako nakakasama sa iyo. Kaya't mangyaring maniwala ka lamang sa akin at hayaan akong manatili sa iyong tabi. Panipi, kasunod nito, pinanood ni Gerald habang inihahagis niya ang anumang mga petals na nasa kamay niya sa ilog. Ayan, wala ako sa akin ngayon. Sa nasabing iyon, alamin na tinanong lamang kita sa labas dahil nais kong ipaliwanag sa iyo ang lahat ng ito. Hindi ko inaasahan na ipadala ni Lady Gunter ang mga taong ito upang salakayin ako. Ako, talagang hindi ko sinasadya na saktan ka, Gerald. Paliwanag ni Yumi, ang kanyang mga mata ngayon ay nagsisimulang bahagyang mapunit. Kabanata 1296. Matapos ang isang pansamantalang pagpos, huminga ng malalim si Gerald bago sabihin, mabuti. Dahil wala ka ng mga Dead Annies sa iyo, maaari kong masigurado na kung may balak kang gawin na kainahinala, makakababa ka sa akin. Panipi, sa nasabing iyon, hinawakan ni Gerald ang balikat ni Yumi bago siya gumawa ng isang higanteng paglukso kasama niya. Sa sandaling ligtas silang makarating sa baybayin, sinabi ni Yumi kay
Gerald kung nasaan ang lugar na pinagtatagwan, at tinitiyak ni Gerald na mahawakan siya ng mahigpit habang ang duo ay mabilis na papunta doon. Alam na kulang siya ngayon sa lakas na makipagtalo laban sa kapwa kay Ina at sa King of Judgment Portal. Hindi mapigilan ni Gerald na patuloy na mabantayan ngayon na alam niya na potensyal niyang harapin ang mga misteryosong Gaunters. Di nagtagal, nakarating sila sa isang yungib na matatagpuan sa labas ng bayan. Pagkapasok, agad na tinatakan ni Gerald ang ilang pangunahing mga daluyan ng dugo sa katawan ni Yumi. Seryoso ka, hindi ka pa rin naniniwala na hindi ako nagpaplano na saktan ka. Sabi ni Yumi habang humihinga siya ng malalim upang subukang pigilan ang kanyang pagkadismaya. Ipapaalam ko sa iyo na hindi ako nagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa sinumang sumire sa aking tiwala. Ngayon tulad ng ipinangako, sabihin sa akin ang totoo tungkol sa insidente. Malamig na sagot ni Gerald. Nakita ko, bago yun, payagan akong magtanong sa iyo. Hindi lamang mo ako na-save sa maraming mga okasyon, ngunit patuloy mo rin akong hinahanap hanggang sa punto kung saan pagkatapos na pagtanto na nawala ako, ipinadala mo talaga ang iyong mga kalalakihan upang hindi ako mapagod na hanapin ako ng mahigit sa isang buwan. Impyerno, sinabi mo pa sa mga lokal na magulat sa iyo kung mayroon man sa kanila ang nakakita sa akin. Sa pag-iisip na iyon, nais kong malaman. Ginawa mo ba ang lahat ng iyon upang makakuha lamang ng mga sagot sa akin, o dahil ito sa iba? Tanong ni Yumi habang nakatitig sa kanya na namumula at naluluha ang mga mata. Mula sa kanyang paliwanag, alam ngayon ni Gerald na alam niya ang lahat ng kanyang nagawa hanggang sa puntong ito. Kaya't binantayan niya siya sa buong oras na ito. Ang totoo, nangako muna ako na ihatid kita sa hari ng palasyo ng karagatan dahil nag-aalala ako na magiging mapanganib para sa iyo na magtungo doon mag-isa. Hindi ako magsisinungaling na umaasa din akong makakuha ng maraming mga pahiwatig mula sa iyo. Anuman, pagkatapos mong mawala, napuno ako ng panghihinayang, at sinenyasan akong subukan ang lahat ng paraan upang maghanap para sa iyo. Sagot ni Gerald. Kahit na sa una ay tinulungan lamang siya ni Gerald para sa bahagyang makasariling mga hangarin, ang kanyang pag-aalala tungkol sa pagtapak niya sa hindi ligtas na teritoryo ay mabilis na nalampasan iyon. Ito ang dahilan kung bakit siya nangako na isasama siya. Sa paggawa nito, maaari niyang may iwas siya sa paraan ng pinsala. Sa kabila nito, upang isipin na siya ay talagang mawawala mismo sa ilalim ng kanyang ilong. Sa tunay na posibilidad na siya ay namatay, si Gerald ay napuno ng parehong kalungkutan at panunuya sa sarili sa pinakamahabang oras. Kung alam niya na lahat ng ito ay mangyayari, pipiliin lamang niya na sumuko sa pag-alam tungkol sa mga lihim ni Yumi kaysa isama siya. Matapos marinig ang tugon ni Gerald, hindi mapigilan ni Yumi na mapunta sa isang masisyang ngiti. Pagkatapos ng lahat, alam na talaga niya ngayon na simpleng ginagamot siya ni Gerald bilang kaibigan sa buong panahong ito. Habang siya ay may bahagyang damdamin para kay Gerald, ito ay dahil sa lahat ng mga oras na iyon ay na-save siya ni Gerald at hindi dahil sa The Asterisk Man na kasal na bato ng Master Ghosts. Naalala niya ang isang oras na nais niyang lihim na patayin si Gerald, kahit na sa huli, hindi niya talaga magawa ang sarili. Kung mayroon siya, mabuti, natural na hindi makakarating si Gerald sa hari ng palasyo ng karagatan. Siyempre, hindi pa siya nahuhulog sa kanya sa puntong iyon ng oras. Nahanap lamang niya ang kanyang sarili na hindi kayang gawin ang gawa. Anuman, pagkatapos niyang nawala, lihim na sinimulang bantayan ni Yumi si Gerald. Noon niya napagtanto kung gaano niya siya inalagaan. Pagkatapos ng lahat, walang iniwan si Gerald na bahagi ng karagatan, na pumapaligid sa hari ng palasyo ng karagatan, na walang check. Tumanggi lamang siyang sumuko sa kanyang paghahanap sa kanya hanggang sa mahigit isang buwan, pagkatapos ng pagkawala niya, na lumipas. Nasaksihan din niya siya na nakaupo sa tabing dagat para sa isang buong araw at gabi sa katahimikan, simpleng nakatingin sa dagat sa buong oras. Maya-maya, nanood siya habang itinapon niya ang isang maliit na gayak, na nasalvage mula sa karagatan, patungo sa dagat. Noon niya napagtanto kung gaano kalaki ang pagkakasala niya sa pagkawala sa kanya ng totoo. Talagang tinatrato niya ito bilang kaibigan. Nang makita iyon, si Yumi, noong panahong iyon, ay hindi maiwasang makaramdam ng kakaibang damdamin na bumubuhay sa loob niya, kahit na hindi ito masama. Sa halip, ito ay naging tamis. Kung sa bagay, wala namang nagtrato sa kanya sa paraang ginawa ni Gerald.
Nung iniisip niya lamang ang mga sandaling ibinahagi niya kay Gerald na sa wakas ay may naisip siya. Ang bato ng kasal ni Master Ghost ay talagang isang bagay na parehong kakaiba at masama. Pagkatapos ng lahat, talagang sinimulan niyang mawala siya araw-araw pagkatapos nito, patuloy na nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan. Ang mas pag-iisip niya tungkol dito, mas nababahala siya, at sa gayon ay dumating ang hindi mapakali gabi. Maaari ba talagang wakasan ang aking kwento ng pag-ibig na ito sa trahedya? Nahulog na ba ako sa pag-ibig sa isang taong hindi na ako mamahal pabalik? Kudlit, kahit na iyon ang nangyari, nanumpa sa sarili si Yumi na hindi siya magsisinungaling kay Gerald sa pangalawang pagkakataon. Sa pag-iisip na iyon, huminga siya ng malalim bago sabihin, mabuti, bibigyan kita ng katotohanan. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng alam ko, ngunit kapag natapos ko na, tapos na ang ating pagkakaibigan, naririnig mo. Kami ay simpleng hindi na maaaring maging kaibigan. Manalo, Panipi, Kabanata 1297. Sa labas ng paraan, dahan-daang nagsimulang ibahagi ni Yumi ang alam niya tungkol sa sitwasyon. Tulad ng nangyari, mayroon ng isang iskema na nagtatarget kay Gerald mula sa simula pa lamang. Sa ilalim ng utos ng kanyang pamilya, si Yumi ay mayroong dalawang pangunahing hangarin. Ang una ay hanapin ang babaeng nakaputi sa hari ng palasyo ng karagatan. Tulad ng para sa iba pa, upang makuha ang lihim kay Gerald bago siya ibalik sa Gunters. Ito ang dahilan kung bakit siya nagpanggap na mas mahina kaysa sa tunay na siya. Sa pamamagitan ng pagkakasugat, alam niya na sa kalaunan ay makakakuha siya ng awa ni Gerald. Kahit na matapos niyang makuha ang kanyang awa, gayunpaman, hindi siya nakagawa ng anumang mga paggalaw sa kanya. Kung sa bagay, hindi niya inaasahan na maaantig siya sa mga kilos ni Gerald. Hindi lamang niya kayang gawin ang sarili. Maya-maya, pareho silang sumakay sa hari ng palasyo ng karagatan. Siyempre, ang matandang babae na nakilala nila ay walang iba kundi ang lola ni Yumi, at ang Panginoon din ng pamilyang Gunter, si Lady Gunter. Anuman, alam na alam niya ang kahinaan ni Gerald sa dead annies. Dahil sa kaalamang iyon na nagawa niyang magdulot ng mabibigat na sugat kay Gerald. Kahit na ganoon, tiniyak niya na tatatak ang kanyang sariling lakas noon dahil sa takot na aksidente nitong mapatay siya. Anuman ang kaso, nais ni Lady Gunter na ilipat siya noon dahil si Gerald ay nasa isang mahinang estado na. Gayunpaman, patuloy na sumenya si Yumi, sa pamamagitan ng pag-ikot ng buhok gamit ang daliri, at pagbaril ng mga babaalang titig kay Lady Gunter sa tuwing susubukan niyang saktan si Gerald. Sa isang paraan, halos parang sinasabi niya, kung manggawas ka na saktan si Gerald, mamamatay ako bago ka magtama sa ganito kaagad. Matapos ang maraming kilos na nagbabala sa kanyang lola na huwag gumalaw, kalaunan ay nagalit si Lady Gunter na kunwaring nasugatan siya bago siya tumakas. Kahit na, maliwanag na hindi niya kailanman papayagan si Gerald na hanapin ang babaeng nakaputi. Kung sa bagay, ang hari ng palasyo ng karagatan, napapasok si Gerald kalaunan ay nabuo ayon sa dead annies, teorya, dalawang talulot ang namumulaklak, at ang bawat talulot ay kumakatawan sa isang mundo. Sa madaling salita, ginamit ni Lady Gunter ang lihim na pamamaraan na iyon sa pasukan ng hari ng palasyo ng karagatan upang akayin si Gerald sa isang ganap na naiiba, ngunit may kamukha, na mundo. Tungkol sa pagkawala ni Yumi, ito ay dahil sa dinala siya kasama si Lady Gunter sa totoong hari ng palasyo ng karagatan. Nagtagumpay pa sila sa paglipat ng tunay na babaeng nasa bangkay ng puti. Matapos marinig ang lahat ng iyon, sumagot si Gerald ng, nakikita ko. Hindi nito ipinaliwanag kung bakit hindi makita ng aking mga nasasakupan ang iyong mga signal ng buhay. Sa gayon, hindi ito gaanong kilala, ngunit hindi lamang magagamit ang dead annies upang makagambala sa mga kakayahan sa pag-iisip, may kakayahang makagambala din sa mga magnetikong larangan. Sa pag-iisip na iyon, si Lady Gunter ay may kakayahang gawin ang kanyang sarili na malapit hindi nakikita sa tulong ng dead annies. Gamit ang kakayahang iyon, kahit na ang isang tao na nakatayo sa harapan niya ay hindi masasabi na nandoon siya. Paliwanag ni Yumi. Panipi tuldok. Wala sa mga iyon ang nagpapaliwanag kung bakit nais pa ng iyong pamilya ang babaeng nasa bangkay ng puti. Gayun din, bakit parang ako ay dinakip ay may malaking papel sa diskarteng ito sa iyo.
Halos hindi ko makita ang ugnayan sa pagitan ng dalawang layunin na iyon. Sagot ni Gerald. Sa gayon, mula sa sinabi sa akin ni Lola, mayroong isang malaking koneksyon sa pagitan mo at ng babaeng nakaputi. Maliwanag, mayroong isang malaking lihim na nakatago sa loob ninyong dalawa, at ang unang tao na namamahala upang alisanin ang lihim na iyon ay makakakuha ng mastery ng ang pinakamalakas na kapangyarihan. Panipi, panipi tuldok tuldok tuldok. Isang sikreto. Sagot ni Gerald, malinaw na tuliro sa biglaang pagbilang ng mga pangyayaring ito. Hindi nakakagulat na ang King of Judgment Portal ay nakatarget sa kanya. Impyerno, kahit na ang mga Gunters ay nagsisimulang gumalaw ngayon. Kaya ito ang hinabol nila. Parin, anong lihim ang maaaring nasa loob ko? Si Yumi, para sa isa, ay tiyak na hindi mukhang may alam pa siya kaysa sa nasabi na niya sa kanya. Anuman, kailangan mong makatakas ng mabilis habang kaya mo pa, Gerald. Hindi ka laban sa mga mula sa Squad of Divine Grimness, Judgment Portal, o kahit na ang aking pamilya. Kung nahuhulog ka sa alinman sa kanilang mga kamay, kung gayon ang iyong kamatayan ay hindi na mapupunta sa tanong. Pagmamakaawa ni Yumi, gayon din, ipapaalam ko sa iyo na ang Judgment Portal ay nagpadala na ng isang napakalakas na tao upang manghuli sa iyo. Pumunta siya sa pangalang Hogan, at, bueno, sabihin na lang natin kung gaano siya katindi. Kahit si Lola ay kinikilabutan sa kanya. Halos kahit siya ay tao na. Itabi ito, muli, nakikiusap ako sa iyo na huwag lumalakad kahit saan malapit sa aking pamilya. Kung hindi man, tunay na imposible ang pagtakas. Dagdag ni Yumi, matinding takot sa kanyang mga mata. Sinasabi mo na ang Lady Gunter ay takot din sa taong Hogan na ito. Sagot ni Gerald, natigilan. Upang isipin na noong unang panahon, naisip niya na si Court ang pinakamalakas na kalaban na kakaharapin niya. Siyempre, pagkatapos ay dumating si Christopher at ngayon mayroong taong ito na tinatawag ding Hogan. Sa itsura nito, si Christopher ay naging dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Bagaman normal na iyon ang magiging pinakamataas na paghihirap para sa alinman sa kalaban ni Gerald, na tinitingnan kung paano ang nangyayari, ligtas na ipalagay ni Gerald na maraming iba pang mga panganib na hindi pa nakikipag-ugnay sa Earth. Narito, kung tatanggi ka pa ring umalis, marahil ay matakot ito sa iyo. Nang sinabi kong ang Hogan ay halos kahit na tao, sinadya ko iyon ng literal. Kita mo, mula sa sinabi sa akin ni Lola, siya ay isang bangkay na muling binuhay ng King of Judgment Portal. Isang zombie na may kamalayan, maaari mong sabihin. Anuman, habang sinusunod niya ang King of Judgment Portal, si Hogan mismo ay mas karapat-dapat sa titulong hari ng lason. Pagkatapos ng lahat, sa pag-atake sa kanya, tiyak na masasaktan ka ng isang napakalakas na lason. Sa pag-iisip na iyon, kahit na makatakas ka mula sa instant na kamatayan, sa kalaunan ay susuko ka rin sa lason. Panipi, alam na alam niya ang lahat ng ito dahil, sa gayon, ang mga mula sa Judgment Portal ay dating dumating sa aming pamilya, at nakipaglaban kami sa kanya. Sa kasamaang palad, lahat ng miyembro ng aking pamilya na kasangkot sa laban ay agad na natalo niya, at sila nagdusa din ng labis na pagkalason. Kung ang Hunters ay hindi humingi ng isang kompromiso sa King of Judgment Portal, sa gayon natatakot akong ang aking buong pamilya ay mapuksa doon at pagkatapos. Kaya't mangyaring, kung nabunggo mo siya, kailangan mong magtago. Panipi, Kabanata 1298. Sa kung gaano kaseryoso at takot ang boses niya, masasabi ni Gerald na ang babala ni Yumi ay ang tunay na pakikitungo. Gayunpaman, bakit dumating pa ang King of Judgment Portal upang maghanap ng mga Gunters? Talaga bang inaasahan niya na darating? Ako, takang pagdududa na tanong ni Gerald. Iyon ay maaaring isa sa mga kadahilanan, kahit na sa totoo lang hindi ako masyadong sigurado. Alam ko ang iba nilang layunin, bagaman. Sa narinig, tila nagpaplano silang magtungo sa sinaunang bundok sa sinaunang lungsod. Kung sakaling hindi mo alam, kakaibang mga insidente ang nangyayari sa bundok na iyon bawat ilang taon. Paliwanag ni Yumi, anong uri ng mga kakatwang insidente? Takang tanong ni Gerald, na hindi ako masyadong sigurado, sagot ni Yumi habang umiling. Sa kabila nito, dahan-daang nagtagumpay si Gerald sa pagdugtong ng parami ng mga piraso ng palaisipan. Sa alam ngayon ni Gerald, mayroong tatlong makapangyarihang grupo na hinahabol siya. Kahit na natanggap na niya ang bautismo ng langit,
alam niya na hindi pa rin siya kumpleto sa kakahuyan. Sa kanyang lakas ngayon, alam na alam ni Gerald na hindi pa rin siya magiging laban-laban kay Kaina, at hindi lamang siya ang banta. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa siyang iba pang mga Gunters, ang Judgment Portal, Hogan, at ang King of Judgment Portal na makitungo. Habang iniisip niya ito, mas napagtanto niya kung gaano mapanganib ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, mula sa paraan ng pagsulong ng mga bagay, mahuli siya ng alinman sa mga ito sa anumang sandali. Anuman ang kaso, ipagpatuloy mo lang ang pagtatago pansamantala. Dahil nasabi ko na sa iyo ang lahat ng ito, ipinapalagay kong nabayaran ko ang lahat ng iyong kabaitan mula pa noon. Sa pag-iisip na iyon, magiging kalaban tayo sa susunod na muli tayong magkikita. Hanggang doon, mag-ingat ka. Sinabi ni Yumi habang tumingin siya sa huling pagkakataon kay Gerald bago sumapit sa gabi. Ilang sandali pa nang lumipas si Yumi sa manor ng pamilyang Gunter. Sa sobrang pagkabigla niya, ang kanyang buong pamilya ay nakaupo sa maluwang na bulwagan, na tila hinihintay siyang bumalik. Paglingon ng lahat sa kanya, mabilis na napagtanto ni Yumi kung sino ang nagplano ng lahat ng ito. Lady Gunter, bulalas ni Yumi, ang kanyang mukha na sumasalamin sa kanyang sumisikat na pagkabalisa. Kung naaalala ko ng tama, pinagbatayan kita mula sa pag-iwan ng manor mula nang bumalik kami mula sa hari ng palasyo ng karagatan. Sa palagay ko medyo naghirap ka nang gustuhin mong lumabas ng masama. Sabi ni Lady Gunter na may mahinang ngiti. Ang paraang sinabi niya na iminungkahi nito na alam ng matandang babae ng eksakto kung kailan nag-snock si Yumi kanina. Sa pag-iisip na iyon, kaagad na lumuhad si Yumi ng isang plop, bago sumagot, "Ako, alam kong alam mo na ang lahat ng nagawa ko kanina. Habang totoo na sinira ko ang iyong mga plano sa pakikipagtagpo kay Gerald, ako, nais na gantihan ang kanyang kabaitan. Siya ay matapat na isang mabait na tao na hindi kahit malayo malapit sa kung gaano kasamaan mo siya inilarawan. Siya ay tunay na mabait, kaya't mangyaring, Lady Gunter. Mangyaring pakawalan mo siya, panipi." Kahit na ang mga mata ni Yumi ngayon ay mapula at maluha, ang iba pang mga Gunters ay pinasidhi lamang ng kanilang mga mata matapos marinig ang sasabihin niya. Mismong si Lady Gunter mismo ang mukhang lalong nagalit. "Ikaw B***** ng isang apo. Mukhang hindi mali na mag-alala ako sa'yo. Pinag-arte ka, naririnig mo. Wala sa mga Crawfords ang mabubuting tao, lalo na ang mapagpanggap na Gerald. Ginamit ka lang niya upang tulungan siyang maghanap ng hari ng palasyo ng karagatan. Kahit na pagkatapos nito, upang isipin na ikaw ay talagang tatalikod at ipaalam sa kanya ang lahat ng ito sa lihim. Tunay kang isang halimbawa ng aklat aralin ng kagat ng kamay na nagpapakain sa iyo. Hayaan mong ipaalala ko sa iyo na ikaw ang hindi direktang sanhi ng pagkamatay ng 7 pambihirang tao mula sa aming pamilya. Kung hindi ko inilaan na talunin siya sa kanyang sariling laro, hindi ka makakatakas mula sa sumailalim sa kaparusahan sa pamilya. Kinunot ang matandang ginang, ang kanto ng kanyang mga labi ay kumutot sa galit. Habang alam ngayon ni Yumi na alam ni Lady Gunter ang 7 pagkamatay, iba pa ang sinabi ng kanyang lola na nagpadala sa kanyang bulugod. Nanginginig, tinanong niya pagkatapos. Talunin siya sa kanyang sariling laro. Lady Gunter, ano ang ibig mong sabihin dyan? Panipi, manalo ka, dahil dumating na si Gerald sa Quarton City, sa totoo lang naiisip mo ba na papakawalan siya ni Lady Gunter ng ganoon kadali? Panipi, Kabanata 1299. Tama na yan. I-lock siya sa kanyang silid, at siguraduhing bantayan siya ng mabuti. Mula ngayon, ipinagbabawal niyang umalis sa kanyang silid. Sigaw ni Aerith. Narinig iyon, ilang bantay ang tumakbo at agad na dinala si Yumi sa kanyang silid, ayon sa utos ni Lady Gunter. Ngayong naalagaan ang kanyang apo, tiwala si Aerith na makukuha niya ang gusto niya kay Gerald. Mismong si Gerald ngayon ay mabilis na tumatakbo palayo sa yungib sa dilim ng gabi. Matapos matuto ng higit pa tungkol sa mga plano ng 3 pangkat na makuha siya, hindi siya naglakas-loob na magtagal pa para sa higit pa sa kinakailangan niya. Ang kanyang kasalukuyang plano ay upang hanapin muna si Chester pagkatapos ay umalis sa lugar na ito kasama niya. Gayunman, noong papalabas na siya sa mga suburb, at muling pumasok sa lugar ng lungsod, biglang narinig ni Gerald ang mga kumakaluskos na tunog na nagmumula sa mga nakapaligid na kagubatan. Mula sa kung gaano kalakas at matulin ang pag-roast,
isang normal na ipalagay na ito ay isang uri ng napakabilis na hayop. Gayunpaman, si Gerald ay may pakiramdam ng gut na iyon ay hindi hayop. Huminto sa kanyang mga track, pagkatapos ay napunta sa mataas na alerto si Gerald upang malaman kung ano, o kung sino, ang kanyang kinakaharap. Kung siya ay magiging ganap na matapat, pakiramdam ni Gerald ay parang bumagsak lamang ang temperatura. Anuman ang nasa labas, nagpapadala ito ng matinding panginginig sa kanyang gulugod. Ano, o sino, sa mundo ang tina-target sa akin sa oras na ito? Naisip ni Gerald sa sarili habang ang walang katapusang kwintas ng pawis ay umikot sa noo. Ang takot na nararamdaman niya ngayon ay halos likas na katangian, at hindi ito katulad ng anumang naramdaman niya dati. Maya-maya, dahan-dahang itinaas ni Gerald ang kanyang ulo. At ayan, siya na. Nakatayo sa ilalim ng mahina na ilaw ng buwan, sa ibabaw ng malapit na puno, ay isang nakataas at matipunong mukhang lalaking nakabraso habang nakatingin kay Gerald. Habang ang mukha ng lalaki ay isang maputi-itim at ang kanyang mga labi ay isang madilim na lilim ng lila, ang kanyang mga mata ay kuminang sa mga kulay pulang kulay. Idinagdag iyon sa katotohanang ang dilim ay tila lumalabas mula sa lalaking iyon, mailalarawan lamang siya ni Gerald na tulad ng bangkay. Sa patuloy niyang pagtitig kay Gerald nang hindi gumagalaw ng kalamnan, alam mismo ni Gerald ngayon ang pinagmulan ng lahat ng kanyang takot. Ito ay tulad ng kung ang kanyang buong pagkatao ay pinipigilan lamang mula sa paningin ng mabibigat na tao na nag-iisa. Sa kanyang kinilabutan na estado, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na kumukuha ng ilang hakbang pabalik bago sinabi. Hogan. Ang pangalawa ay sinabi niya iyon, pinanood ni Gerald ang malapad ang kanyang mata habang ang malawak na katawan ni Hogan ay umakyat sa hangin, at dahan-dahang lumapag sa ibabaw ng isang mukhang marupok na sanga. Habang nag-iisa iyon ay sapat na kahanga-hanga, si Gerald ay bahagya kahit na magkaroon ng oras upang mag-react habang ginamit ni Hogan ang bahagyang rebound ng sangay upang ilunsad ang kanyang sarili kay Gerald sa bilis ng kidlat. Dahil mas sanay sa peligro kaysa sa iba, mabilis na kumawala si Gerald mula sa kanyang pagkasindik at agad na nagsimulang magtangka. Bago pa man makalayo si Gerald, gayunpaman, nakaramdam siya ng matinding pagyanig habang si Hogan ay napunta sa lupa. Paglingon, tiningnan ni Gerald si Hogan na nakaunat ang kanyang mga braso at isiniwalat ang kanyang dalawang kamay. Ang mga tip ng mga kuko ng Hogan ay mukhang matalim tulad ng isang gutom na mga fang ng lobo, at sa isang paraan, parang pakiramdam na si Hogan ay may mga kuko na bakal sa halip na mga tunay na kamay. Ano pa, isang kakaibang kadiliman ang tila bumabalot sa parehong mga kamay ni Hogan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Gerald na si Yumi ay hindi pa man pinalaki. Si Hogan ay tunay na higit pa sa isang sandata kaysa sa isang aktwal na tao sa puntong ito. Isang sandata na binuhay sa pamamagitan ng pagsasaayos ng bangkay. Tatakbo palayo, mula sa akin. Sasabihin ko ito ngayon na hindi magiging madali, boy. Sumama ka na sa akin. Naghihintay sa iyo ang aking Panginoon at Lady Gunther. Sinabi ni Hogan bago mag-stretching sa isang paraan na kahawig ng sigaw ng uwak. Pinapanood si Hogan pagkatapos ay kaagad at mabilis nagsimulang maglakad papunta sa kanya, mabilis na naaktibo ni Gerald ang kanyang lakas sa loob. Ganap na handa na mawala ang kanyang artifact, tulad ng iniutos niya sa kanyang isip. Dawnbreaker. Sa pamamagitan nito, nabuhay ang itim na maikling talam. Dahil ang buong katawan ni Hogan ay tila ganap na nasakluban ng bakal, naramdaman ni Gerald na ang tanging paraan lamang niya ng pakikipaglaban sa lalaking iyon ay ang paggamit ng Dawnbreaker. Anuman, ang talam pagkatapos ay bumaril mula sa manggas ni Gerald sa halos bilis ng bilis, na nakatuon pa kanan para sa leeg ni Hogan. Sa sobrang kinatakutan ni Gerald, ang karaniwang mapagkakatiwalaang Dawnbreaker ay hindi kahit malapit sa poseng isang banta kay Hogan. Pagkatapos ng lahat, ang napakalaking tao ay simpleng kinurot ang talam sa pagitan ng dalawa sa kanyang malakuko na mga daliri na parang wala. Tinapon ang talam sa lupa, pagkatapos ay nagngangalit si Hogan bago malamig na sinabi ko sa iyo na sumama ka sa akin. Ang taong ito ay napakalakas. Naisip ni Gerald sa kanyang sarili, halata sa kanyang mukha ang sobrang paniniwala. Gayunpaman, tapos na maghintay si Hogan. Nakita lamang ni Gerald ang malabo na figure ni Hogan habang ang higanti ng isang tao ay nagsimulang sumugod patungo kay Gerald sa sobrang bilis. Ang susunod na alam ni Gerald,
Ang isang malaki at mukhang malakas na kamay ay pulgada ang layo mula sa kanyang tiyan. Kabanata 1300. Walang paraan sa impyerno na maiiwasan ni Gerald ang atake na iyon. Pagkaraan ng isang segundo, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na lumilipad paatras habang ang bawat pulgada ng kanyang katawan ay pumintig sa sobrang sakit. Sa sobrang pagtaas, makakatikim si Gerald ng isang bagay na matamis sa kanyang bibig bago samuka ng dugo ng saglit pagkatapos. Maya-maya ay nahulog sa lupa, natapos si Gerald na lumiligid ng maraming beses bago tuluyang tumigil. Kung kinailangan niyang ilarawan kung ano ang kasalukuyang nararamdaman niya, tila ang lahat ng kanyang mga panloob na organo ay lumipat mula sa kanilang mga paunang posisyon mula sa isang suntok na iyon. Kahit na, hindi ito ang oras para siya ay lumubos sa sakit. Sinusubukang kolektahin ang kanyang lakas sa loob, mabilis na napagtanto ni Gerald na hindi niya magawa ito dahil sa kung gaano siya katindi nasugatan. Ito na ba ang aking wakas? Tatalo ba ako dito sa Curtain City? Jade Pendant, kung nandyan ka, mangyaring ipahiram sa akin ang iyong tulong. Kudlit, kahit na inaasahan ni Gerald na ang Jade Pendant ay magliligtas ng kanyang buhay mula nang siya ay nasa kritikal na kalagayan, tulad ng nakaraang oras na ito ay nag-aktibo, nahanap niya, sa kanyang pagkabigo, nagaano man siya sumigaw dito, simple lang hindi tumugon. Sa madaling panahon, si Hogan ay nasa harap niya ulit, isang mapang-asang ekspresyon sa kanyang mukha. Madaling binuhat ang nasugatan na si Gerald, sinabi ni Hogan sa isang nanginginig na tinig, kaya't tinangka mong patayin ako, ha? Sa kapatas para sa akin na pahirapan kita bilang kapalit bago kita ibalik sa Panginoon at Lady Gunther. Panipi. With that, hinagis niya ulit si Gerald ng walang babala. Natagpuan ang kanyang sarili na lumilipad paatras muli, naramdaman ni Gerald habang ang kanyang malata na katawan ay nag-crash sa puno ng puno. Nag-iiwan ng isang daanan ng mga natapon na puno ng puno sa harap niya. Sa oras na tuluyang tumigil ang katawan ni Gerald, matapos masira ang hindi bababa sa 8 puno na nakatingin sa pag-aaral, naramdaman niya na parang lahat ng kanyang buto ay naging alikabok ng dahan-dahan siyang nawala ng kamalayan sa lahat ng sakit. Gayunpaman, ang Hogan ay malayo sa tapos. Sa kanya, hanggat makahinga pa si Gerald at matagumpay siyang naihatid sa King of Judgment Portal, ang gawain ni Hogan ay maituturing pa ring isang tagumpay. Tungkol sa kung bakit masidi niyang pinahirapan si Gerald, ito ay dahil sa tinangka siyang patayin siya ni Gerald kanina. Dahil dito, si Gerald ay pangunahing kaaway niya ngayon. Sa pag-iisip na iyon, sinimulang tapusin ni Hogan ang kanyang mga kamausat siya ni Gerald, sinisira ang lahat ng kanyang mga panloob na organo. Kasunod nito, tinitiyak din niyang maduraj ang lahat ng 4 na paa at kamay ni Gerald sa pamamagitan ng pagtadyak sa kanila. Si Gerald mismo ang patuloy na nagising dahil sa sobrang sakit bago muling nahilo. Ito ay tunay na isang buhay na impyerno para sa kanya, at si Gerald ay wala ng kakayahang lumaban pa. Maya-maya, tinapakan ni Hogan ang tiyan ni Gerald, pinilit na isuka ng nasugatang kabataan ang kaunting dugo na nananatili sa kanyang katawan. Pinapanood habang binubuhat ni Hogan ang kanyang kamay, may sapat na kamalayan si Gerald upang mapagtanto na inaasinta niya ang kanyang bakal na kuko para sa kanyang dibdib. Sa pinakahuling sandali, nagawa ni Gerald na kumawaglit lamang para sa mga bakal na kuko upang maiwasan ang kanyang dibdib. Gayunpaman, nagawa pa rin nilang tumagos hanggang sa kaliwang balikat ni Gerald. Sacker. Naisip ni Gerald sa kanyang sarili habang ang mga pagtaas ng sakit na napupuno ng bawat pulgada ng kanyang katawan. Ngayon ay tuluyan na ring nasilaw, si Gerald ay nasa sobrang sakit upang manatiling malay, ngunit sa parehong oras, ang sakit ay nagpapanatili sa kanyang gising. Nakangiting malamig habang pinagmamasdan ang mga labi ni Gerald na dumidilim. Alam ni Hogan na ang lason ay nagkakabisa. Sa sandaling iyon, bigla niyang sinimulang marinig ang tunog ng sushing. Kung kinailangang ilarawan ito ni Hogan, tila parang ang halos hindi mabilang na mga arrow ay kinunan lamang. Inaayos ang kanyang katawan, pagkatapos ay tumigil si Hogan sa pagpapahirap kay Gerald ng isang segundo bago tumingin sa paligid habang nagtanong sa isang napuno ng puot na tinig. Sino ang pupunta doon? Bilang tugon, gayunpaman, ang tunog na una niyang narinig ay tila palakas lamang. Noong nakita ito ni Hogan, nanlaki ang mga mata, napanood ni Hogan ang isang sinag ng ilaw na nahulog mula sa kalangitan sa sobrang bilis.
At mukhang diretso ito para sa kanya. Sa isang paraan, halos parang isang bulalakaw na balak na mapunta sa kanya. Mula sa kinatatayuan niya, nadarama ni Hogan na ang sinag ng ilaw ay may kakayahang gupitan kahit ang kalawakan, at ang katotohanang nag-iisa lamang ay sapat na upang magdulot ng gulat sa loob niya. Iyon, mapanganib ang bagay na iyon. Naisip ni Hogan sa kanyang sarili nang agad siyang magsimulang umatras ng ilang hakbang, hindi na rin nag-aalala tungkol kay Gerald. Sa katunayan, takot siya na talagang nadapa siya at nahulog sa kanyang puwitan bago mabilis na bumangon ulit at tuluyan ng lumayo. Nang siya ay bumalik upang suriin ang ilaw, gayunpaman, ang kanyang mga mata ay agad na nanlaki sa puntong ito ay halos pakiramdam na ang kanyang mga eyeballs ay mag-pop out. Ang sinag ng ilaw ay humang sa kanya. Hindi mahalaga kung saan siya tumakbo, ang ilaw ay nagpatuloy lamang sa pagsunod sa kanya sa paligid. Ito ay halos parang ang sinag ng ilaw ay may mga mata o anumang bagay. Alam ni Hogan na hindi niya kayang magpatuloy sa pagtakbo magpakailanman, kaya't hinailan niya ang kanyang mabigat na katawan na ngayon sa isang malaking puno. Inaasahan na sa pamamagitan ng pagtakip, ang sinag ng ilaw ay maaasahan siya. Nako, iyon ay maliit na makakatulong sa kanya habang ang sinag ng ilaw ay sumabog sa puno at papunta mismo sa kanyang likuran. Napaungol sa sakit, naramdaman ni Hogan na halos naiinis sa kung gaanong kagustuhan niyang iwanan ang lugar na ito dahil pinadalhan siya ng lumilipad na daan-daang mga paa. Ang kanyang buong katawan ngayon ay pailay na parang sirang saranggola, natapos siya sa pagtamblang sa lupa, ngunit hindi pa iyon ang katapusan ng kanyang sakit. Napagtanto ngayon ni Hogan na ang puting usok ay tumataas mula sa kanyang katawan mula sa sandaling tumama sa kanya ang ilaw. Sumisigaw ng kirot habang tinatakpan ang kanyang dibdib, napansin niyang nagsimulang umula ang itim na dugo sa kanyang dibdib. Kahit sa sobrang sakit, alam niyang hindi na niya kayang magtagal pa. Sa pag-iisip na iyon, pinilit niya paakyat ang kanyang sarili bago tumakas sa lugar sa dilim ng gabi. Tulad ng para kay Gerald, well, napanood niya ang lahat ng ito nangyari kahit na mula sa isang sobrang malabo na pananaw. Tumutulo ang mga butas ng dugo mula sa kanyang nakabukas at umuusok na bibig. Naramdaman ni Gerald na sa wakas ay napakalma ng sakit para sa kanya na mahimatay sa kapayapaan. Gayunpaman, bago siya nakapikit, pinanood niya bilang isang nasa edad na lalaki, na nagdadala ng itim na damit, na mabilis na lumapit sa kanya.